Inutil ka. Kailangan umalis ka sa iyong kapangyarihan. Inutil ka. Hindi ka dapat dyan. At saka hindi ka dapat nagsasalita. Pero kung hindi ka loyal sa bansa natin, hindi ka patriotic sa ating bansa, hindi mo mahal ang bansang Pilipinas, natural, wala kang pakialam. Kahit nakikita mo pang ahas dyan, pababayaan mo eh. Oh. Pero yun lang ang requirement ko. Oh, yun, sapat na yun para makita mo ang mga ahas. For lesser offense. So, mas mukhang mahirapan siya dito sa kaso sa US. Kaya pala na takot ang kampo at si Pastor Apollo Kibuloy na haharap sa mga patong-patong na kaso niya doon sa Estados Unidos. Bakit? Ilan sa mga kasama niyang akusado, yung mga pinagkakatiwalaan niya noon, ay nag-plead guilty umano to a lesser offense. Sino ngayon ang madidiin? Di ba ang founder na self-proclaimed appointed Son of God? Tatalakayin natin ito at pakinggan natin din ang pagtalakay ni Attorney Claire Castro. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama sa inyo. Kararating lang natin galing sa Pagadian City. At abang doon tayo sa Robinson, daming mga nakilala nating nagsubaybay pala sa ating live streaming sa mga live streaming natin. Maraming salamat po sa inyo, no, sa lahat ng mga nakita natin at nakilala natin kanina doon sa Pagadian City sa Robinson. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Bago tayo papasok sa punto por punto, mga kapatid, ating pakinggan itong pagtalakay ni Attorney Claire Castro dahil ilan na sa mga kasamang akusado ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa Estados Unidos ang umamin, plead guilty to a lesser offense. O sinong madidiin diyan? No? Kaya kung maalala ninyo na sa unang pagkakataon na naglabas ng audio si Pastor Apollo Kibuloy, matagal na umano nilang hinintay na hilingin sa Estados Unidos na haharap siya. Pero wala daw umanong extradition na hiling. Ngayon, ito na. So, ayon sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, na hilingin nila sa korte na di muna payagan na haharap si Pastor Apollo Kibuloy sa kaniyang kaso doon sa Estados Unidos. Ngayon, pakinggan natin si Attorney Claire Castro. Sino ba? Kung maalala ninyo, merong isang katiwala ni Pastor Apollo Kibuloy, yung pinaamin na sa kanya ang limpak-limpak na salapi na nakonfiska ng FBI, nag-plead guilty to a lesser offense din. So, kaya nga, natukoy si Pastor Apollo Kibuloy na may-ari sa naturang mga salaping na konfiska. Ngayon, pakinggan natin si Attorney Claire. Kaya ang hirap sabihin na yung FBI, pinupolitika na si Pastor Kibuloy. Maria De Leon, iyon talaga ang
claim ni Pastor Apollo Kibuloy, nagkataon lang din umano na kaibigan sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga, yon ang claim niya na pinopolitika siya sa Estados Unidos. Anong kaugnayan? Legal in Los Angeles admitted to preparing fraudulent documents for members of Pastor Kibuloy-led Kingdom of Jesus Christ members seeking permanent residency and citizenship in the U.S. Its Justice Department said. So, umamin eh. Nag-plead lang din to eh. For lesser offense. Diba? So, mas mukhang mahirapan siya dito sa kaso sa US. Nako, ito na ba ang katapusan sa may-ari, sa self-proclaim na umaangking may-ari sa mga kaluluwa, sa universe, sa buong mundo? Mahihirapan daw si Pastor Apollo Kibuloy dahil ilan sa kanyang mga kasamang akusado doon sa Estados Unidos ang umaming guilty para sa lesser offense. Mga ka-clear. LA, paralegal admits role in trafficking scheme linked to Kibuloy's members. Kita? De Leon and 8 others, including self-styled Pastor Kibuloy, are facing a 42-count indictment that alleges running a labor trafficking scheme that forced church members to solicit donations for a bogus Judas charity, while the money funded the lavish lifestyle of its church leaders. So, ayan o. Si Maria De Leon admitted filing fake petitions for alien relative and other paperwork for KOJ. So, iba na naman ito na umamin ha. Kung maalala ninyo, yung isa na kasama na pinaamin na sa kanya ang bulto-bultong salapi na nakonfiska ng FBI, nauna na niyang inangkin yon, kaya nga nakauwi si Pastor Apollo Kibuloy sa Pilipinas. Sa takbo ng panahon, abay parang naiipit na siguro, nag-plead guilty na din to a lesser offense. So, pangalawa na ito. Okay, tuloy natin. Members knowing that the marriages were arranged for securing favorable immigration status for spouse. Diba? So, ang dami nang umamin dito. So, baka mas mahirap malusutan to ni Pastor Kibuloy. Okay? So, ayan. So, ang system ngayon, mga ka-clear, ito. Okay, basta ba? Yan. Oh. Anong oras to? Okay. Ito lang. Bago ganito, may alam siya. Malamang may alam. Inano naman talaga ni Ambassador na meron. Okay. So, meron. Sorry. So, kung meron yan, kanino yan nabigay? Ako, naniniwala ako meron. Meron. Ako, naniniwala ako meron. Pero kung nasaan na, baka hindi pa nakarating. Okay? So, ako naniniwala ako meron. Diba? So, Justice Assistant Secretary and Spokesperson Miko Clavano reiterated Thursday that an extradition request must first be lodged with the Department of Foreign Affairs before it could be endorsed to the DOJ. Actually, kinausap ko siya kanina dyan. Diba? Kasi tinatanong nga to. So, sabi niya wala pa talaga sila natatanggap at dapat magagaling sa DFA yung request. Kumbaga, yun yung procedure. But in this case, the DFA has not received any request. The DOJ could not have officially received the request as well. So, kahit yan, halimbawa lang, diniretso sa Office of the President. Halimbawa, hindi pa rin pwede ang Office of the President pagbigay sa DOJ because hindi yun yung tamang procedure. So, dapat i-deliver yan sa Department of Foreign Affairs para sa Department of Foreign Affairs ang mag-e-endorse niya sa DOJ. Okay?
So, as of now, pero ako, pakiramdam ko, naniniwala ako na meron. Meron na. Kaya lang baka hindi pa lang dumadaan sa tamang procedure. Okay? Okay. So, Romualdez earlier said U.S. authorities had submitted documents seeking Kibuloy's extradition as early as June. Makatulog kaya si Pastor Apollo Kibuloy, lalo na ito ang kinatatakutan niya dahil sa unang bahagi na naglabas siya ng kaniyang audio, no? Sinabi niya na susuko lamang siya sa kondisyon na ang presidente mismo ay maglabas ng pahayag na lagdaan niya ang Chief Justice, ang PNP Chief, ang NBI, na hindi siya isusuko doon sa Amerika. So takot talaga siya sa Amerika. Bakit? Una, wala siyang mga kaibigan na mga politiko doon. Di katulad dito sa ating bansa, dami niyang mga kaibigang mga politiko sa Senado at sa Kongreso at sa Mayor, no? Lalo pa na yung mga ilang kasama na akusado kasama ni Pastor Apollo Kibuloy ay nag-plead guilty to a lesser offense na. Okay, tuloy natin. The clarification from the DOJ came as the controversial preacher faces multiple charges both in the Philippines and abroad. Yung nadinig ko before, mga ka-clear, kung di tayo nagkakamali, si Yusek Nikki T. Sabi niya, kasi syempre pag may case dito, syempre unahin yung case dito. Pero may binanggit siya, parallel procedure na gagawin for Kibuloy. So, hindi natin alam kung anong ang pinaka-latest dyan. Kasi, syempre, at the time, wala pa naman dumarating na extradition. Pero ngayon, syempre, dapat, diba? Dapat, meron na. Dapat mag-isip sila kung anong gagawin. Kung parallel ba, o tatapusin mo yung case dito, o patatagalin yung case dito ni Pastor Kibuloy para hindi siya madali sa Amerika. So, dapat alam natin. Diba? Kasi na-start na dito yung case. Yun. So, yun nga, sa aking pagkakadinig noon, sabi niya is, pwede nga daw parallel. Kung hindi ako nagkakamali kung siya yun, si Yusek Nikiti. Parang, dalhin dito, dalhin dyan, gano'n. Pero mahirap yun. Mahirap yun, mga kakuli, kung parallel. Hindi ko alam kung kakayanin nila. Diba? So, kung parallel ito, dalhin siya sa Estados Unidos para haharap sa kaniyang kaso dahil ang prinsipyo kasi dito na baka ang mga saksi na nasa Estados Unidos darating ang panahon magkasakit, mamatay, na hindi pa malilitis ang naturang kaso, ano mangyari? Pero ang tanong, kaninong pira ang gagamitin sa gobyerno ba? Kung parallel na haharap siya sa Estados Unidos, pagkatapos uwi naman, haharap naman sa kanyang mga patong-patong na kaso dito. Tuloy natin. So, di ko alam kung tatapusin nila yan kasi syempre may case na dito. Una, syempre ang local, di ba? Wala dito parang napanood ko siya dati. Parang parallel ang gagawin. Pwede. Hindi naman sabing yun ang gagawin. Parang pwedeng parallel ang gawin. Pero di dapat matakot si Pastor Apollo Kibuloy doon. Bakit? Mas maganda ang kanilang kulungan at pagkain kumpara dito sa atin umano. So anyway, in the US, 2021 indictment accuses a 75-year-old Kibuloy of the sex trafficking of children, conspiracy, fraud, and bulk smuggling. Ang dami talaga. He's currently detained at Pasig City Jail on charges of sexual abuse and human trafficking. After surrendering to Philippine authority, Wait lang. Parang may malito. Parang mayroong questionable ito.
He is currently detained at the Pasay City Jail on charges of sexual abuse and after surrendering. Ba't ginamit ang pagsuko? Sumuko nga ba si Pastor Apollo Kibuloy? Saan ba ito na news agency na after surrendering? Sumuko ba talaga si Pastor Apollo Kibuloy o naipit kaya nahuli? PNP, hindi naman siya sumurrender, hinuli siya eh. Nung wala na siya malulusutan, saka siya lumitaw. Diba? His lawyer, Topacio, criticized what he described as the suspect timing of the extradition request and warned that granting it would be a derogation of sovereignty and an insult to the people. Ayaw talaga, no, mga ayaw talaga pumunta sa US. Kasi dun, diretso ang kaso. Di ba? Walang politika-politika dun. For the Filipinos, syempre siguro sa US, citizens na, hindi natin alam. Pero syempre, for the Filipinos na accused doon, mukhang dito mapupolitika. We view with much trepidation the impending extradition of Pastor Apollo Kibuloy. The timing is suspect. Anong timing is suspect? Kung yun ang nirequest ng US, di ba? Anong pakialam ang US sa timing eh? It comes at a time that the administration is deeply... Ito na naman! Anong connection ng FBI, mga ka-clear? Anong connection ng FBI sa kaso ni Kibuloy? Sorry. Anong kinalaman ng FBI sa politika natin sa pagpapa-extradite kay Buloy? Grabe naman talaga to. Lahat na lang ipinasok kay Pangulong Marcos Jr. Lahat na lang ng issue. Diba? Lahat na lang ng issue. Wala nang masabi. Kundi, kasi ang dami ng anomalya sa flood control. Wala mga clear. Kailan ba na wanted si Pastor Kibuloy sa US? February 2022. Hindi pa Pangulo ang Pangulong Marcos. Panahon pa yan dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jr. Ngayon, gustong pa-extradite. Kasalanan pa rin ni Pangulong Marcos Jr. Nung ginawa niya yung kaso na yan, yung kaso na yan, nung nag-iimbestiga, Pangulo na ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi pa. Tapos ngayon, dahil lahat na lang talaga naman sa flood control projects, lahat na lang nakasalanan ng Pilipinas, lahat lumalabas ang administrasyon ngayon. Diba? Oo, naalala ko yung problema sa flood control. Yeah? Bakit? Naalala nyo yung pare si Father Flavio na nagmisa at sa kanyang homily. Sa kanyang homily, sinabi niya na mga hudas daw umano ang mga senadors na nagboto. Ang daming galit nun. May isang born again na nagsabi, Katoliko daw umano siya noon, pero dahil sa mga pare, yun ang dahilan na bakit lumipat siya. Sabi pa niya, kung sinabi mo mga hudas ang mga senadores, binanggit mo ba sa iyong homily yung kaugnay sa problema sa flood control at ang korupsyon sa flood control? Binanggit nyo ba? Ginamit nila yan na issue laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, pinaimbestigahan na. Kinakalkal na. Ang tanong, hanggang investigation ng ba ito? O talagang masampahan ng mga kaso, lalo na hindi lang ito may kaugnayan sa engineering department, kundi pati na sa mga congressman. Napansin nyo ba? Pag may mga proyekto, may mga mukha at pangalan ang congressman. At nauna nang napaulat na may kasunduan. Okay. So, tutukan din natin yan dahil
anong takbo sa investigasyon kung mapanagot ba talaga at may ngipin? Pakialam ng FBI sa politika ng Pilipinas. Ano yung kinausap? FBI. Papasukin mo na FBI, pasok ka na. Ha? Ano ka dito, manghuli ka kay Kibuloy para matakpan yung issue. Ganon? FBI. Talaga lang. Diba? Ano na namang gawa-gawang kwento na to? Makapanira lang, tapos lahat ng issue na laban sa kanila, wala silang alam. Lahat sila malinis. Maliban kay Pangulong Marcos Jr., yun ang dating. Diba? Lahat sila malinis, lahat sila walang mali, lahat sila matitino, lahat sila hindi corrupt. Basta lahat kasalanan ito ng Pangulo. Ganon. Diba, Shirley Villa official? Okay, so yun ang update kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Pero di pa malinaw talaga, nahinanap ko yung may opisyal na ba na pahayag si DOJ Secretary Buying Remulla kaugnay sa extradition ni Pastor Apollo Kibuloy, pero wala pa ako nakita na opisyal na pahayag kaugnay diyan. So, yun ang update. At ayon kay Attorney Claire Castro, mahihirapan daw umano si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang kaso doon sa Estados Unidos, lalo na may mga kasama siyang akusado doon sa kaso, sa iba't ibang kaso, na ang ilan ay nag-plead guilty to a lesser offense. O, sino ang maiipit yan pag ang kasama ay nag-plead guilty to a lesser offense? Di po ba yung founder? Katapusan na ba ito ni Pastor Apollo Kibuloy? I am the